Ilang residente sa evacuation center sa Marikina nagkakasakit na. Mga gamot na kailangan kinakapos na. Nasa 400 paaralan ipinagpaliban ang pagbubukas ng klase sa July 29. Ngunit si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. nais matuloy ang school opening sa Lunes. Oil seen at slick sa pinaglubugan ng MT Terra Nova na may kargang langis. Mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard. Libreng pagkain ipinamahagi ng Members Church of God International sa mga naapektuhan ng kalamidad. Pagtulong sa repacking ng relief items ng DSWD, pinaigting ng MCGI. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Nananawagan ng tulong ang mga residente sa isang paaralan na ginawang evacuation center sa Malabon City. Wala kasi nang lumikas sila noong Martes pa ay wala silang natatanggap na ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ayon naman sa Malabon LGU, sisiguraduhin nilang magpapadala ng tulong ngayong araw. Ito ang balita ni Dante Amento. Sa ngayon po kasi wala pong dumarating po sa amin na ayuda. Sa mga kasamahan ko po, nag-antay pa po kami ng tulong po. Wala ng supply ng pagkain. Ito ang idinadaing ng mga residente na pansamantalang nasa Panghulo Elementary School sa lungsod ng Malabon. Ginawa itong evacuation center at mahigit 200 individual ang nandito. Lumikas sila noon pang Martes, subalit wala pa umano silang natanggap na ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Ang mga guro sa paaralan ay nag-aambagan para kahit papaano ay may makain, lalo na ang mga bata. Nagbibigay din po kami ng libreng bigas sa kanila kahit papaano, mayroon silang may sasaing po. Kailangan po namin ng pagkain kasi kulang po sa pagkain yung mga tao po dito na salukuyan po naka-evacuate po dito. Tsaka yung mga pang-medicine po, tulad po mga inuubo po yung mga bata, sinisipon po, yun po. Kaagad pinuntahan ng UNTV News si Mayor Jenny Sandoval para maiparating ang hinaing ng mga residente. Ayon sa alkalde, magpapadala sila ngayong araw din ng relief goods sa nasabing evacuation center o paaralan. Paliwanag ni Mayor Sandoval, may evacuation centers lang na inuuna na mabigyan ng tulong. Actually, yun ang next barangay na pupuntahan ko ngayon. Na una lang tong Barangay Tinajeros. Mas malalim actually dito kasi. Posible rin na hindi matuloy sa Lunes, July 29 ang pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Malabon. Bukod sa lubog pa rin sa baha ang ilang barangay at kalye sa lugar tulad ng Maysilo, Panghulo at Santolan, nasa 70% ng paaralan sa lugar ay ginawang evacuation centers. Mga kasangbahay, nandito tayo ngayon sa isang paaralan dito sa Malabon, ang Panghulo Elementary School. Makikita nyo, no? Ito yung pinaka-gate ng paaralan. Lubog sa baha. Pero ayon doon sa mga nakausap natin, kahapon daw, nung umuulan pa, hanggang dito yung baha. Inihayag ni Mayor Sandoval na sa August 5 nila target mapasimulan ang pasukan. Maglilinis pa rin kasi sa mga paaralan pagkatapos na makaalis ang mga lumikas na residente. Nandito pa yung mga evacuees, tapos maglilinis pa, maghahanda rin sa pasukan. Since nakafocus tayo ngayon dun sa pag-rescue, pag-relief, pagsasaayos ng mga nasalanta ng bagyo. So, minabuti rin namin na ma-move na rin to August 5. Hirap din ang masasakyan dahil hindi pa rin madadaanan ang mga kalsada ng maliliit na sasakyan bunsod ng tubig baha. Pedicab ang sinasakyan ng mga residente, yun nga lang kung dati 15 piso lang ang pamasahe. Ngayon ay umaabot na sa 50 piso at ang iba ay higit pa. Katwiran ng mga driver, mahirap magpa-jack dahil sa malalim na tubig. 15 pesos, mga ganyan, bayad. Pero pag may baha, 50. Depende sa mga pasahero kung magkano namin ito. Marami pa rin sa mga residente ang walang kuryente simula noong Miyerkules. Kaya naman hindi rin sila makahingi ng tulong sa mga kaanak sa ibang lugar. Lobat kasi ang kanilang cellphones at kung gusto nilang mag-charge ay pupunta pa sa ibang barangay. Ang iba sa mga residente sa City Hall na nakikicharge. Naghahanap po kami ng matcha-charge kasi po lahat po ng cellphone namin ay nalobat na dahil 3 days na po kaming walang kuryente. Baka sakali lang po kami dito sa munisipyo. Ba't lahat, di ka makapag-text sa mga kasi kang kuryente. Kaya yung anak ko nga sa may silo pa kagabi sangandaan, nagpa-charge. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Formal nang magbubukas sa Lunes, July 29 ang pasok sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ngunit dahil sa nagdaang habagat na pinalakas ng Super Typhoon Karina, may ilang eskwelahan ang hindi makakasabay sa school opening. Ilan dito ay sinalanta o kaya naman ay ginawang evacuation centers. Ito ang balita ni Jed Neresina. So far, ang report sa amin is ang severely damaged talaga yung NCR, yung Region 4A, Calabarzon, tsaka yung, well, it seems Region 3 din because we have 400 schools that will open after July 29. Nagdesisyon ng Department of Education na ipagpaliban muna ang pagbubukas ng klase sa higit 400 paaralan sa bansa. Ito ay sa mga lugar na lubhang napinsala ng mga pagbahang dulot ng Bagyong Karina at habagat. Sa Lunes, July 29 na sana ang nakatakdang school opening sa lahat ng public schools sa elementary at high school. As a general rule, gusto natin makabalik talaga sa July 29, no? Pero ano talaga, yung iba hindi talaga kakayanin. Kaya so merong cities like Malabon will start on July 31. Yung Valenzuela, August 5 sila. Kasi ginagamit pang evacuation center yung kanila. Sa ibang region, sa Region 12, parang may 4 na eskwelahan yung malapit sa Liguasan Marsh. But so far, yun ang reports. Ayon kay Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara, posible pang tumaas ang bilang ng mga paaralang hindi muna makapagsisimula ng klase sa Lunes. Patuloy naman ang mga pakikipag-usap ng regional at assistant regional directors sa iba't ibang lugar sa mga lokal na pamahalaan upang alamin kung ano at gaano kalaki ang naging pinsala sa mga paaralan sa lugar at kung kaya ba ng mga ito na magsimula na sa Lunes, July 29. Siniguro naman ni Secretary Angara na may pondong nakalaan para sa rehabilitasyon ng mga paaralang napinsala. It will take some time because sa DepEd meron tayong 2 billion rehabilitation fund. So yun, we can access that right away. But if it goes beyond that, we have to rely on other agencies at depende na yun sa kung gaano nila kabilis mailabas yung pera. Samantala, para sa mga paaralan na napospone ng pagsisimula ng klase, tinitingnan ng kagawaran ng pagkakaroon ng makeup classes, ngunit hindi pa ito dinitalya ng kalihim. Tututukan din ang tradisyonal na method ng pag-aaral upang mabawasan ang learning loss sa mga mag-aaral. Hanggat maaari, nais ni Secretary Angara na maiwasan ang paggamit sa mga paaralan bilang evacuation centers dahil nakaapekto ito sa pasok ng mga estudyante, gaya na lang ng nangyayari sa ibang lugar ngayon. We're discouraging it as a last resort na lang kung wala talagang pupuntahan at may threat to persons and property, yung talagang malubha. Pero unahin sana yung covered courts, nakaset forth yun sa department order na inisyu natin kahapon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Marami ngayon ang batak ang katawan sa physical activities. Mapasatrabaho man ito o exercise. Ngunit huwag hayaang hindi na ipapahinga ang katawan sa paulit-ulit na aktibidad sa araw-araw dahil maaari itong magdulot ng pamamaga sa litid na kung tawagin ay tendinitis. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Ang tendinitis ay isang kondisyon kung saan namamaga ang tendon o litid ng tao na matatagpuan sa pagitan ng kalamnan at buto. Karaniwang sanhi nito ay ang overuse o paulit-ulit na pisikal na aktibidad at hindi na ipapahinga ang isang parte ng katawan. So minsan kapag masyado nating ginagamit yung muscle natin, namamaga yung mga tendon. Pag namaga yung tendon, nagkakaroon ng pain. At ito yung tinatawag nating kondisyon na tendinitis po. Ang mga simpleng aktibidad tulad ng paglalakad, keyboard typing at matagal na pagkakatayo ay ilan lamang sa mga halimbawa ng daily repetitive activities na maaaring humantong sa tendinitis. Hindi kailangan kabigatan. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabigat or maaksidente para magka-tendinitis. Isa sa simple repetitive daily activities like pagtatype, paglalakad, pagtayo ng matagal. Kapag hindi ka nagbibigay ng rest periods in between, pwedeng maipon yung mga maliliit na injury sa tendon, yung mga micro tear, maliliit na punit.
Hanggang sa kalaunan, pag naipon na ito, dadami na, magpaparamdam na siya, sasakit na. Ayon rin kay Dr. Charles Arandia, madalas na idinadaing ng kanilang pasyenteng may tendinitis ay ang pagsakit ng balikat, pulsuhan, mga daliri sa kamay o pananakit rin ng tuhod. It's more case-to-case basis, pero the most common tendinitis that we see on the clinics is the shoulder, yung rotator cuff tendinitis. No? Sa wrist, sa fingers, marami yan. Sa kneecap, no? Yung patellar tendinitis, Achilles tendinitis, tennis elbow. Yan yung mga more common tendinitis that we encounter in the clinic. Kaya't paalala ng espesyalista sa mga pasyenteng nakararanas ng tendinitis, ugaliin ang pagkakaroon ng basic warm-up o stretchings at kung nakakaramdam na ng pananakit, huwag baliwalain at ipatingin agad sa mga doktor. Simple preventive measures pa na pwedeng gawin ng pasyente is yung basic na to, yung warm-up, stretching, strengthening ng muscle na involved. Now, if you do not really know how, then you can just see a doctor or even a physical therapist. They can teach you how Tapos, other than that, no, yun nga, kapag may pain kayo, do not work through the pain, no, listen to your body. It's a signal na baka may mali. Pahinga mo muna. At para sa iba pang impormasyon ukol sa tendinitis, inaanyayahan namin kayong manood ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kung si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tatanungin, nais pa rin niyang matuloy sa Lunes ang pagsimula ng klase sa July 29, araw po ng Lunes. Personal namang inalam ng Pangulo ang sitwasyon ng mga lugar na binaha sa probinsya ng Quezon at Rizal. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Yun, gawin nyo lahat. Buksan yung ang pagpasok, gawin nyo hanggat maaari kung kaya nyo buksan. Gumawa ng paraan ng Department of Education na makapagbukas ng klase sa July 29. Ito ang atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa DepEd sa kabila ng iniwang pinsala ng Super Typhoon Karina at pinalakas na habagat sa National Capital Region, Calabarzon at Central Luzon. Sa kabila nito, ayon kay Pangulong Marcos, ipapaubahin na lamang niya sa mga eskwelahan at maging sa mga lokal na pamahalaan ang desisyon kung itutuloy ang school opening sa Lunes. Siguro yung iba mapipilitan, they will conduct classes outside of the school building, makapagklase lang. Tingnan natin, we'll see. They will, ganyan naman, nasanay na tayo sa pandemic. Kahit hakanapan natin ng paraan para magkaroon pa rin ng pasok. Ngayong araw, binisita ni Pangulong Marcos Jr. ang probinsya ng Quezon at personal na inalam ang estado ng mga lugar sa probinsya na naapektuhan ng patuloy na pag-ulan. Sa situation briefing sa Mauban, Quezon, binigyan diin ni PBBM ang pangangailangan na pagkakaroon ng malaking plano para sa flood control. Ayon kay Pangulong Marcos, kailangan tignan ang mga posibleng mga pagbabago sa flood control plan dahil sa nagbabagong panahon. Ang tubig hindi nangingilala ng boundary. Kaya ang flood control has to be a big plan. Hindi pwedeng it will cross 3, 4, 5 regions. Matapos sa Quezon, pumunta naman si PBBM sa San Mateo, Rizal. Sa ulat ni Rizal Governor Nina Inares, 4 na bayan ang lubhang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan. Ito ay ang San Mateo, Montalban, Cainta at Tanay. Ayon sa gobernadora, ang barangay Santa Ines sa Tanay nag-iisang lugar na mahirap puntahan ngayon dahil na rin sa mataas na tubig na kailangan tawirin bukod sa sirang mga kalsada. Bagay na ikinabahala ng Pangulo at iniutos ang paggamit ng air assets upang madala ang relief goods sa lugar. I'm always worried about nakakalimutan yung isolated area. So yung kaisa-isang barangay na nasa taas. So we'll have to do something about that. Ipinakita rin sa Pangulo ang litrato ng Upper Wawa Dam na mataas na ngayon ang level ng tubig sa Montalban, Rizal na 2 linggo pa lamang ang nakakalipas mula nang ito ay pasinayaan. Ayon sa Department of Public Works and Highways, upang mabawasan ang pagragasa ng tubig mula sa Sierra Madre Mountains, plano nilang maglagay ng mga maliliit na dam. Our plan now is to build a series of smaller dams sa ibaba ng Wawa Dam.
Ayon kay Pangulong Marcos, dapat maging bulat ngayon ang mamamayan sa climate change sa gitna ng mga dumadating na mga bagong hamon sa kalamidad. Ibang klase talaga itong hinaharap natin ngayon. It's not the usual monsoon, it's not the usual typhoon. It's another animal. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas na nasa Paris, France. Yes, Jovic. June, magandang gabi. Ngayon ay alas 12:05 ng tanghali dito sa Paris at kasabay ng makulimlim na panahon. Ngayon dito ay ang pagdating ng mga spectators at turista upang saksihan ang grand opening ng Paris 2024 Summer Olympics. Kung makikita nyo sa aking likuran, June, mahigpit ang pagpapatupad ng seguridad sa vicinity. Isa-isang ini-scan ng mga pulis ang mga QR code pass ng mga darating at chinecheck ang mga sasakyan bago makalapit sa Eiffel Tower. Inaasahang magiging makulimlim pa rin, June, na may panakanakang pag-ulan hanggang mamayang gabi ang magiging panahon dito. At mamayang gabi, mamaya, June, maghahatid ng live report ang ating kasamang UNTV correspondent na si June Garin para sa detalye ng pagbubukas ng Paris 2024 Olympic Games. June? Alright, Jovic, ibigay mo na iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Kalahati na ng makasaysayang bayan ng Jasper sa Alberta, Canada ang natupok ng monster wildfires. Malaki at mabilis ang pagkalat ng sunog ayon sa mga opisyal at hanggang ngayon hindi pa rin kontrolado ang apoy. Nagkukumahog naman ang mga bomberong maisalba ang mga gusali at estruktura sa bayan. Hindi naman mapigilang maging emosyonal ng premier o punong ehekutibo sa probinsya ng Alberta nang iulat ang tindi ng pinsala sa Jasper. The feelings of loss and fear and loneliness must be overwhelming. But you are not alone. All Albertans are with you. For many generations, the town of Jasper and the parks surrounding it have been a source of pride. With some of the most beautiful scenery in the entire in the world. Arestado ng US federal agent sa El Paso, Texas, USA ang isa sa pinakamalaking drug lord sa mundo na si Ismael El Mayo Zambada, leader ng Sinaloa cartel sa Mexico. Si Zambada, 76 years old, ang nagtatag ng kriminal na grupo kasama si Joaquin El Chapo Guzman na kasalukuyang nakakulong sa Estados Unidos. Kasama rin sa mga dinakip ang anak ni Guzman na si Joaquin Guzman Lopez ayon sa US Justice Department. Noong Pebrero nang kasuhan ng US prosecutor si Zambada ng conspiracy sa paggawa at pamamahagi ng fentanyl, isang opioid na ilang beses na mas matindi sa heroin at sinisisi sa paglala ng US opioid crisis. Nagkaroon ng pag-uusap sa White House sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at US Vice President Kamala Harris patungkol sa nagpapatuloy na digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Partikular na binigyang diin ng Vice President ang humanitarian crisis sa Gaza, kaalinsabay na rin ang panawagan ng agarang ceasefire. Ito ang balita ni Sonny Fox. So I just had a frank and constructive meeting with Prime Minister Netanyahu. I told him that I will always ensure that Israel is able to defend itself, including from Iran and Iran-backed militias such as
Hamas, and Hezbollah. Inihayag ni Vice President Kamala Harris na nakipagpulong siya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa White House upang talakayin ang ugnayan ng Estados Unidos at Israel, gayon din ang patuloy na giyera sa Gaza. Partikular na binigyang diin ng Vice Presidente ang humanitarian suffering sa Gaza, kabilang na ang mga inosenteng namamatay dahil sa pag-atake ng Israel sa Hamas. Aniya, patuloy pangangailangan ng humanitarian aid ng ilang milyong tao sa lungsod na humaharap na rin sa food insecurity. Binanggit naman ito ang detalye ng proposal ng Biden administration patungkol sa isang ceasefire at hostage deal upang matapos na ang gulo sa lungsod. The first phase of the deal would bring about a full ceasefire, including a withdrawal of the Israeli military from population centers in Gaza. In the second phase, the Israeli military would withdraw from Gaza entirely, and it would lead to a permanent end to the hostilities. Kasabay naman nito, binigyan din ni VP Harris ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang kanilang sarili, partikular na laban sa Hamas. Sinabi niya na ang Hamas ang nagsimula ng gulo noong October 7 matapos patayin ng 1,200 na tao, kabilang na ang 44 na mga Amerikano at pagbiyag sa 250 mga tao. Sa huli, nanawagan si VP Harris sa mga mamamayan ng Amerika sa pagkondena sa terorismo at mga karahasan, kasama na rin ang pagtuligsa sa antisemitism at Islamophobia. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Estados Unidos at United Kingdom na tinatangka ng North Korea hackers na nakawin ang nuclear at military secrets ng iba't ibang pamahalaan at pribadong kumpanya sa iba't ibang panig ng mundo. Layo nitong maisulong ang militar at nuclear programs at ambitions ng Pyongyang. Target umano ng mga grupong tinukoy na Andariel at Onyx Fleet ang defense, aerospace, nuclear at engineering entities upang makakuha ng classified information. Kabilang narito ang US Air Force, bases, NASA at defense companies. Pangungunahan ng Olympic boxers na sina Nesty Petesio at Carlo Paalam ang 16 members ng Philippine team sa opisyal na pagbubukas ng makasaysayang 2024 Paris Olympics Games. Iwawagayway ng dalawang boxing silver medalists ang watawat ng Pilipinas sa Parade of Nations. Mula sa Paris, France, ito ang balita ni June Garin live. June, all set na ba ang pagbubukas ng Paris Olympics 2024? Yes, Jovic, no? Live tayo ngayon dito sa Beer Hacking Bridge, ang isa sa mga pamosong tulay dito sa Paris. At as of 12 noon nga ay unti-unti nang nagdaratingan ng mga turista mula sa iba't ibang bansa para mapanood ng live ang Paris Olympics. Visible na rin ang mga kapulisan at mahigpit na rin ang seguridad sa mga papasok sa official venue. Pero Jovic, no, marami rin ang mga kanseladong scheduled train service na papunta dito sa Paris bunsod ng naganap na arson kagabi. Kaya minabuti ng mga otoridad na payuhan ng mga nasa malayong lugar na manatili na lamang sa kanilang tahanan. Jovic? Sige Jun, ihatid mo na ang detalye sa pagbubukas ng Paris Olympics Games. Lula ng isang bangka, iwawagayway ng mga boksingerong sina Nesty Petesio at Carlo Paalam ang bandilan ng Pilipinas sa opisyal na pagbubukas ng Paris 2024 Summer Olympics sa River Seine. Magmamarka rin ito ng pagdiriwang ng Pilipinas sa ika-100 taong pakikilahok ng bansa sa Olympic Games. 7:30 ng gabi, Paris time o 1:30 ng madaling araw ng Sabado sa Pilipinas ang umpisa ng grand opening ng Olympic Games ceremony. Kasama nila Petesio at Paalam sa parada habang sakay ng isang bangka at tinatahakang River Seine ang ibang atleta tulad nila Ira Villegas at Hergy Bakyada ng boxing, hurdlers Lauren Hoffman at John Cabang, swimmers Kyla Sanchez at Jared Hatch, gymnast Alea Finnegan at Sam Katantan ng fencing.
Kasama rin sa parada ang iba't ibang sports officials. Nakaupo naman sa Olympic Family Section sa Pampang ng Ilog Sen si Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino. Dahil puspusan ng paghahanda, hindi makadadalo sa opening ceremony ang Filipino gymnast na si Carlos Yulo, rower Giovanni Delgaco at boksingerong si Yomir Marcial. Ang tatlo ang unang Filipino Olympians na sasabak sa palaro bukas. Ang pole vaulter star na si EJ Obiena naman ay kasulukuyang nasa Normandy at nakatuon rin sa kanyang paghahanda. Ang mga weightlifter na sina Vanessa Sarno, Elrin Ando at John Seniza ay kasulukuyang nag-eensayo sa Mets at sasama lamang sa Olympic Village sa August 6. Aabangan ang 16 na Filipino Olympians na maglalaro sa iba't ibang venue sa loob at labas ng French capital. Sa kanilang Facebook page, ibinahagi ng Philippine Embassy sa France ang schedule at venues ng Olympic Games ng ating mga atleta sa darating na mga araw. Nag-anyaya naman ang ilan sa Filipino Olympians na suportahan ang ating delegado sa Paris Olympics. Hi, this is EJ Obiena. I'm inviting you to watch the Philippine team in this upcoming Paris Olympics. So, sa lahat ng Pilipino na sa Paris, come and watch, support the Philippines, and Laban Pilipinas. Hi, I'm John Gavan. Just arrived to Paris, and I invite you to see the games. See you in Paris. Laban Pilipinas. Hello, my name is Leah Finnegan. I'm 21 years old and I'm competing in the women's artistic gymnastics competition. I'm so honored to be representing the Philippines. Thank you so much for all of the support. Just send all of the prayers our way and we really appreciate you guys and we're gonna make you guys proud. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Paris, France, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Nagkakasakit na ang marami sa mga evacuees sa Malanday Elementary School sa Marikina City. Nauubos na rin ang mga gamot para sa leptospirosis na hinihingi ng ilang residenteng lumikas. Ayon sa mga nurse na naka-duty sa evacuation site, sobrang dami talaga ng nangangailangan kaya kinakapos ang supply. Samantala, katuwang naman ang MCGI Charity Center sa paglingap sa mga kababayan nating binaha sa Marikina City. Ito ang balita ni JP Nunez. Wala ka bang ibang sakit? Ano ibang mong sakit bukod sa high blood? Sa kidney rin, meron ka. Agad tinugunan ng dalawang nurse ng Department of Health ang isang 54 anyos na evacuee sa Malanday Elementary School dahil sa panginginig nito. Batay sa assessment ng mga nurse, may trangkaso na ang evacuee at posibleng dahilan nito ang urinary tract infection o UTI. Siyempre, isang sign na may infection ng tao, siyempre nilalagnat. So, nandito pa siya sa pag-ihi. Siyempre, ang evacuation, mahirap pag kailangan umihi, hindi ka makaihi kasi sa dami ng tao. Bukod sa kanya, may mga bata ring nilalagnat gaya ng 12 anyos na anak ni Hasmin. Nagpahingi na lang sila ng gamot sa medical assistants na nakadeploy sa evacuation center at nabigyan naman ng 5 tableta ng paracetamol. Siguro po yung sa pagbabad sa ulan kasi katulong ng asawa ko naghahakot ng mga gamit. Hindi rin kasi ako makabuhat kasi nga isarayad po ako. Si Evelyn Salivio naman may ubo ang anak niyang 2 taong gulang. Nabigyan na siya ng gamot pero pinayuhan na sa health center na lang ng lungsod lumapit para mas ma-assess ng doktor at maresetahan ng ibang gamot sa plema. Natake rin talaga siya ng ubo. Isang araw yun hanggang gabi. May rin kasi asthma. Yung salbutamol lang po yung nahingi namin dyan sa babae. Siguro po kulang kasi yung plema niya hanggang ngayon meron pa rin po .
Ngunit si Norlin Regino ilang ulit na umano nagpabalik-balik sa mga nurse para manghingi ng gamot para maiwasan ang leptospirosis na iinumin ng kanyang asawa at anak na mga lumusong sa baha. Gayunman, mga kahon ng gamot sa leptospirosis na walang laman ang nadatnan niya. Wala pa po. Sabi po nila, kanina po pumunta po ako dito, sabi balik na lang daw po kami. Ayon sa mga nurse na naka-duty dito sa medical station sa Malanday Elementary School na nagsisilbing evacuation site sa Marikina City, kabilang sa mga hinihinging gamot ng mga residente ay yung para sa lagnat at para sa leptospirosis dahil karamihan sa kanila ay nabasa ng ulan at lumusong sa baha. Yung mga lumusong, syempre naglinis, nasugatan, kailangan natin ng bigyan ng doxy. Talagang pinaka-main namin talaga yung doxy kasi sa leptospirosis po. Ayon sa mga duty na nurse mula sa DOH, na-delay lamang ang pagpapadala ng mga kailangang gamot dahil sa dami talaga ng nanghihingi, hindi lamang sa Malanday Evacuation Center. Nagsabi naman po ang Department of Health na mayroon dadalhin ngayon. Opo, hintay lang natin. Sobrang dami talaga. Sobrang dami po talaga ng tao dito. Samantala ang MCGI Charity Center naman na nasa Marikina City napaglingkuran ang ilang mga binaha na nanghingi ng tulong na gamot. Kabilang dito si Joan de los Santos na lumubog ang bahay sa Barangay Tumana. Nanghingi siya ng gamot sa leptospirosis para sa 12 anyos niyang kapatid na lumusong din sa baha. Dahil dialysis patient at biktima ng kalamidad, malaking tulong anya ang libreng gamot na naibibigay ng MCGI Charity Center dahil mababawasan ang kanyang gastos. Yung nilapit ko po dito sa MCGI Clinic ni Kuya, bali po sa kapatid ko, kasi po medyo nababad na din ng baha, nagkasugat na din po ng paa. Sa awa tulong naman po ng Diyos na natulungan naman po kami, nabigyan din naman po ng gamot. Meron ding mga pamilyang apektado ng baha ang nanuluyan sa MCGI Charity Center gaya ng pamilya ni Nanay Edita. Kasama niya ang bedridden at senior citizen niyang kuya at nanay niyang 93 anyos, gayon din ang mga apo. Salamat sa Diyos, maalwan. Salamat at alaga sa pagkain. Gamot din, meron. Ano po mga vitamin C, B+, antibiotic na yung amoxicillin at saka yung paracetamol. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang naantala ang konstruksyon ng Metro Manila Subway kasabay ng mga pag-ulan dulot ng habagat at bagyong Karina. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Transportation na hindi naapektuhan ang timeline ng konstruksyon ng naturang proyekto. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Tapos nung umuulan, nung kasagsagan nung typhoon, yung mga tubig na pumapasok dito sa station is yung galing sa mga butas lang. Kasi nakikita nyo po dry yung mga wall natin, tsaka dry yung mga slab natin. So ibig sabihin, hindi pumapasok yung tubig. Nakaranas rin ng bahagyang pagbaha sa construction site ng Metro Manila Subway sa Camp Aguinaldo, Quezon City, bunsod ng pananalasan ng habagat na pinalakas pa ng bagyong Karina noong Miyerkules, July 24. Sa kabila nito, hindi naman lumubog sa baha ang priority area kung saan ilalagay ang boring machine na siyang maghukay sa linya ng tren. Paliwanag ng contractor ng proyekto, napigilan ng mga konkretong pader sa palibot ng hukay ang pagpasok ng mas maraming tubig ulan. Bukod pa dito, tinakpan nila ang ilang butas sa naturang konstruksyon upang hindi pumasok ang tubig mula sa malalakas na buhos ng ulan. Yung mga maliliit na bukas na area doon, tinakpan po namin yan ng blue sheet para hindi siya makadagdag sa pasok ng tubig dito. Pero dito po sa area na to, since hindi po natin matatapan yan, ang ginawa namin is, nung nagsisimula na umuhos yung ulan, nagsisimula na rin po kami magbomba ng tubig palabas ng istasyon. Andito tayo sa hinukay na bahagi ng Metro Manila Subway at makikita natin itong ilalim na ito, 27 meters from the ground level. Ito na yung pinakamalalim o yung base ng Metro Manila Subway. Dito ilalagay sa butas na ito yung boring machine na siyang huhukay doon sa iba pang bahagi ng dadaanan ng tren.
Ayon kay Mikey Mendoza, Metro Manila Subway Project Manager mula sa Department of Transportation, kahit may sapat at akmang proteksyon ng kanilang mga tauhan at sa mga istasyon ng tren, pinakamahalaga pa rin ang kaligtasan ng mga manggagawa. Dito sa part na to, actually, hindi naman siya nagkaroon talaga ng mataas na tubig. Pero preventive measure, stoppage of works para sigurado tayo na safe din yung mga workers natin. Siyempre, yun ang mahalaga. Aside from the construction itself, hindi naman po naapektuhan yung construction timeline po natin. Tiniyak rin ng Department of Transportation na handa sila sa mga pagbaha hanggang sa mabuo at maging operational na ang linya ng tren. Hindi rin nila makapapasok ang baha sa subway dahil mas mataas ang ipatatayong entrance nito kaysa sa flood level. Sa ngayon, ayon sa DOTR, nasa 15% na ng proyekto ang natapos na. At inaasahan na sa 2029 ay magiging fully operational ang Metro Manila Subway mula Valenzuela at Parañaque City na dadaan din sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa Bulacan matapos ang deklarasyon ng State of Calamity kahapon bunsod ng pinsalang iniwan ng malawakang pagbaha. Ito ang balita ni Nestor Torres, live. Magandang gabi, Nestor. Nahatiran na ba ng ayuda ang lahat ng mga bayan na malubhang naapektuhan ng pagbaha dyan sa Bulacan? At ilan pa bang mga bayan dyan ang lubog sa baha hanggang sa ngayon? Sa ngayon, John, ay may mga nabigyan na o napagkalooban na nga ng mga family food pack itong provincial government. Partikular nga yung lugar na apektado sa Mikawayan, Bulacan. Pero tuloy-tuloy ang pamamahagit ng family food pack at yung mga apektadong baha na nasa 10 bayan. Nagsimula pa pamimigay nila kahapon ng family food pack sa Mikawayan kung saan nga umabot ito ng nasa 85,000 na mga families yung mga napagkalooban. At kasama sa mga pinagkaloob dito ay may mga 6 na kilo na bigas, dilata at mga canned goods at kape. Bukod dito ay ngayong araw ay namahagi naman ng provincial government kasama ang mismong Vice Governor, si Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Castro at Kalumpit Mayor Lem Faustino na kung saan nga ay dito naman sa barangay ng Ibaw Este sa Kalumpit, Bulacan ay pinagkalooban yung ating mga kababayan dito na nasa 4,600 na pamilya ang napagkalooban nga ng mga family food pack. At sa oras nito June, kasama natin ang gobernador ng Bulacan na si Governor Daniel Fernando para hinga natin ng update about dito sa sitwasyon ng Bulacan. Governor, kumusta po ba ang probinsya ng Bulacan sa ngayon? Ano na po ba ang status at gaano na po karami ang total na apektado? Well, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Magandang gabi, Nestor. Sa lahat ng taga-panood, magandang gabi po. Well, sa ngayon po ay almost kaninang umaga ay 17, ngayon 23 na. No po? 23 na bayan na po ang apektado itong baha natin ngayon dito sa lalawigan ng Bulacan. At meron na pong migit kumulang na 300,000 families na po ang apektado. At ngayon po narito kami sa Barangay Ibaw Este. Kasama po natin ang ating mahal na mayor ng Kalumpit, si Mayor Lem Faustino. At kasama rin pong namigay natin ang ating Vice Gov Alex Castro. Ganoon din si Vice Mayor Sar at mga namumuno po dito sa Barangay Ibaw Este sa ng Kalumpit. Well, ngayon po tuloy-tuloy po yung aming pamimigay. Ngayon pa po kami hindi mapasok na lugar kasi naka-stagnant po ang tubig at dito, kung mapapansin nyo, ang tao po ay naglalakad patungo dito sa multipurpose hall. At kami po nakapasok dito dahil nagpakuha po tayo na mataas sa sasakyan talaga para makapasok dito kasi almost mga hanggang hita pa po ang tubig dito. Doon po sa Mikawayan banda, meron pa po mga stagnant doon na Marilaw. At sa ibang lugar po, meron pa po mga may tubig pa po. Kaya iniisa-isa po namin mapasok ito. Ano po, kasi napakataas po ng tubig ngayon dahil sinasabayan pa po ito ng high tide. Ano po, may mga high tide pa rin. At yun po yung mga na-apektuhan pa na additional, yun po yung mga back flooding po yan na pumunta doon sa ibang bayan. Ano po.
Gob, ano po yung nakikita yung solusyon sa problema na sa baha sa Bulacan? Well, para po sa akin ay noon pa pong nakaraang taon nang dumalaw ang ating mahal na Pangulo ng BBM at nagkaroon ng pulo noong panahon po ng bagyo ng Egay at Falcon, mailatag po natin ang isa sa mga solusyon ay yung mega dike. Ano po? Na magsisimula po ito mula Bataan, nakakabit po papuntang Cavite. Yun po yung nakikita nating solusyon. Bukod pa po dito sa ating magiging project po, at ito po ay nilaunch natin itong mass dredging sa Bulacan River. Ito po i-dredge yung mga bukana at naglalabasan ng mga tubig kasi ayon sa ating nakipag-coordinate sa atin ng PCSC, at ito po yung nag-grant natin at nakapasok po tayo sa Interagency Committee na yung chairman at nakita po ayon sa pag-aaral na talagang very tilted ang mga kailugan natin. At kung magagawa ito, ano po, at nagagawa din yung mega dike na ating pinapangarap ay at least mawawala na po yung talagang problema dito sa lalawigan ng Bulacan. Alam niyo naman at talagang tumataas ang dagat, tumababa ang lupa, so kailangan na po natin ng pinaka-main solution po dito. Yung po, permanent solution. Governor, kasama natin ang ating anchor na si Jun Suryaw at baka meron siyang ibig na itanong sa atin. Jun? Governor, magandang gabi po. Si Jun po ito. Familiar po kami sa lugar ng Iba Oeste, dyan sa barangay na yan, kasi madalas kami mag-cover dyan ni Nestor. Last year, nandiyan po kami. Napasok nyo na po ba yung looban, yung sa may bandang relocation site? At kung meron pa po mga tao doon, sa community doon, paano nyo po sila nahatiran ng tulong kung mataas pa rin po ang tubig? Well, sir, actually, may mga Philippine Army at mga bangka po tayo na ang ating disaster na nagatid po doon. At kung palang pong kalagsagan ng ulan ay may mga nagatid na po ng pagkain diyan at katuwang po natin ang ating disaster, mga bangka ang ginamit natin at yung pinakamalaking truck. Hindi lang po mapasok kasi may mga 10 feet to 12 feet po tayo rito. Ano po? Ngayon lang po ito nangyari. 12 to 10 feet. Ano po, lalo nito sa lungsod ng May Kawayan dito sa Marilao, sa bayan ng Marilao. Talagang napaka sobra po. At ito nga po, isa sa naatasan natin ay si Vice Gob. Sabi ko, Vice Gob, isave mo yung ibang tao. Actually, dito na ako sa command center at tayo pa magbibigay ng mandato sa lahat para sa mga gagawing pag-rescue ng mga tao. At yun nga po, isa sa mga tinawag natin mag-rescue itong ating mga local disaster natin and ating mga Philippine Army po para po makatulong sa evacuate kasi po ay yung iba talaga nasa bubong na at isa po sa mga binigyan natin ng solution that time nakiusap tayo sa Meralco na patayin muna yung mga electricity kasi delikado po delikado at ito ngayon pinapaalalahanan natin ng mga tao dahil isa po sa maghatid na naman ng sakit dito ay yung leptospirosis. Yan po isa sa mga una nating pinaalala sa mga tao. At tapos ang ulan, baha naman, nagbaha. And ang kasunod niyan, sigurado, yung mga pagkakasakit niya, ang paso, leptospirosis, mga iba-ibang mga bakterya na may-infect. Lalo na po yung mga kabataan na lumulusyong sa baha, nanliligo dyan sa baha. Yan po yung ating mga pinangangamba ngayon dahil ang kasunod nito, baka naman ang mapupuno naman yung ospital. Ano po? Governor, sa ibang mga lugar po wala pa rin po talagang supply ng kuryente dahil talagang pinutol muna at saka yung ang tubig. Yan po ba gaano kadaming lugar dyan ang walang supply ng tubig at kuryente? Well, ngayon po yung lalo po yung May Kawayan Marilao, pinaputol po muna natin. Yung Bukawi din, ano po? Pinaputol muna natin ngayon dahil talagang baka may mangyayaring aksidente dyan. Iba kasing bayan ko talaga, walang tubig. Because siyempre, epektado po yan Kung bumabaha baka mamaya makasaga pa yung mga tubo natin, mga tubig baha. Lalo itong madisgrasya. Ano po? So nagsusupply naman po yung mga maraming po naman tumutulong na nagbibigay ng mga tubig. Ano po? Na naghahatid ng tubig, mga LGUs natin, mga barangay natin, naghahatid naman bukod po dun sa pinibigay natin mga
food packs. Yan po yan. So tulong-tulong po ang nangyayari. Kasi totoo lang, pag hindi namin ginawa ang tulong-tulong, wala po mangyayari. Yun po, at naging very worsen ang nangyari po. Itong dulot, itong habagat ng bagyong Karina. Sige po, Governor. Sana isama nyo rin sa pag-iingat nyo ang inyong kalusugan dahil alam natin puspos po ang inyong pagtatrabaho ngayon. Yes, sir. Yes, sir. Salamat po, sir. Ayun. Thank you, thank you. Opo, sa awa po ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Thank you. Right. Maraming salamat po, Governor Daniel Fernando at si Nestor Torres mula sa Barangay Iba Oeste, Kalumpit, Bulacan. Pinaigting ng Members Church of God International o MCGI ang pagtulong sa repacking ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga naapektuhan ng nagdaang kalamidad. Samantala, sa iba't ibang panig din ng Metro Manila at karating probinsya, namahagi ang MCGI ng libreng pagkain sa mga kababayang naapektuhan ng kalamidad. Ito ang balita ni Rosalie Cos. For our MCGI volunteers, we're very much thankful on behalf of the Department of Social Welfare and Development for your helping hands. Talagang we're all in this together pag ganitong may mga disaster na talagang kailangan magtulong-tulong para mas maipaabot ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan, di ba? So we're very thankful for your efforts and sana huwag kayong magsasawang tumulong. Araw-araw isinasagawa ang repacking ng nasa 10,000 family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa National Resource and Operations Center sa Pasay City. At mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, katuwang dito ang volunteers ng Members Church of God International o MCGI. Subalit dahil sa dami ng naapektuhan ng pananalasa ng habagat at bagyong Karina kamakailan, kailangang pabilisin ang repacking ng family food packs upang agad na maipamahagi sa mga nangangailangan at makapag-replenish din ng relief items sa DSWD warehouses. Ayon sa DSWD, sa ngayon bumibilang na sa 15,000 relief packs ang kailangang maihanda kada araw. Since naging malawak yung epekto nitong bagyong Karina at Typhoon Habagat at bago nito, may mga habagat din tayong naranasan sa Visayas at Mindanao nitong mga nakaraang linggo. Kaya talagang na-expose yung ating family food pack sa ating mga warehouses, particular na dito sa National Resource Operations Center sa Pasay City. Bilang tugon, pinaigting naman ng Members Church of God International o MCGI ang pagtuwang sa pagre-repack ng relief items. Araw ng Biyernes, July 26, kasama ang ibang volunteer groups, nasa mahigit 100 MCGI youth volunteers ang katuwang sa pag-aayos ng relief packs sa pangunahing warehouse ng DSWD. Kabilang narito si Mark, isang empleyado sa Business Process Outsourcing o BPO. Sa halip na ipahinga o guguli ng bakanteng oras sa ibang bagay bago pumasok sa trabaho, nag-volunteer ito sa repacking activities ng DSWD. Hindi man po kami nakasama sa mga pagtulong sa mga nasalanta sa mismong araw na nangyari ang sakuna, sa ganitong gampanin, kami ay maaaring makatulong sa kanila sa pagbibigay ng serbisyo sa mga nasalanta. Sa mga kababayan namang nais ding maging volunteer sa DSWD repacking ng relief items, makipag-ugnayan at magpadala kay Ms. Sherilyn ng DSWD National Resource Operations Center sa cellphone number 0926-061-2646 o email address mslle@dswd.gov.ph. Dapat din ay 18 years old pataas ang edad ng mga magpapatalang volunteer. Pinapayuhan ding magsuot ng komportableng damit at closed-toe shoes. Gayun din magbaon ng bottled water o tumbler at pagkain. For safety and cleanliness na rin, no? So they can wear casual attire and closed shoes, no, para mas okay. Batay sa DSWD, nasa 600,000 family food packs na ang naipamahagi ng kagawaran sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong Karina. Samantala, namahagi rin ng libreng pagkain ng MCGI sa iba't ibang panig ng Metro Manila at kalapit probinsya. Namahagi ng pagkain gaya ng lugaw at iba pang breakfast meals
sa Navotas City, Pasig City, Quezon City, Bulacan, Rizal at iba pa. Ilang araw ito matapos ang kalamidad na naranasan sa Kalakhang, Maynila at Karatig, Lalawigan, araw ng Miyerkules, July 24. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nakikitaan ng oil sheen at oil slick ang lugar na pinaglubugan ng oil tanker na MT Terra Nova sa Limay, Bataan kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, naglatag na ng plano ang salvaging company na inupahan ng may-ari ng barko upang matanggal ang kargang langis ng oil tanker. Nangangamba naman ang lokal na pamahalaan sa epekto ng insidente sa kabuhayan ng kanilang nasasakupan na karamihan ay mga mangingisda. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Well, kaninang umaga, nakatanggap tayo ng report na similar kahapon na oil sheen and oil slick pa lang yung nakikita doon sa area. At ang ginawa po natin, kahit na konti lang yung nakitang oil, naglagay tayo ng dispersant at pinuleka po natin yung mga emulsified oil. Abala ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga salvaging company na ito sa pagkarga ng mga oil spill boom, depressant at iba pang gamit para sa isinasagawang oil spill response sa lugar ng pinaglubugan ng MT Terra Nova sa Limay, Bataan. Ngayong araw patuloy na minomonitor ng PCG ang oil sheen at oil slick na lumalabas mula sa lumubog na barko. Ayon sa PCG, ang langis na lumalabas ay galing pa rin sa ginagamit ng barko sa operasyon. Pero habang tumatagal, unti-unti nang nauubos ang oras at may banta sa posibleng pagtagas ng kargang langis. Ang ibig sabihin lang nun, wala pang tumatagas from the tank itself. So we're racing against time na ma-siphon natin yung langis para ma-avoid natin yung environmental catastrophe. Naka-standby na rin sa ground zero ang ilan sa mga barko ng PCG at mga salvaging company na inupahan ng may-ari ng barko. Ngayong araw nakipagpulong sa PCG ang salvaging company upang ilatag ang kanilang plano sa pagtanggal sa laman ng langis ng barko. Sa pagtaya ng Environmental Protection Unit ng PCG, kapag sinimulan na ang siphoning, kaya itong matapos sa loob ng 7 araw. Kapag tumagas ang langis, posibleng umabot ito sa Parañaque, Manila, Navotas, Bulacan at Pampanga. Ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Limay nangangamba na baka maapektuhan ang kabuhayan ng kanilang mga kababayan. 70% of our livelihood is sa yamang dagat po, kaya malaki po yung panggamba namin at syempre po hindi lang po sa amin, pati na po yung mga karatig na bayan na pwedeng maapektuhan po nito at pati na rin po yung kalakihan po ng karagatan. Syempre makakasira po sa mga marine life natin. Kahapon, ipinagbawal na ang pangingisda sa Barangay Lamao at Barangay Alangan na pinakamalapit na lugar kung saan lumubog ang motor tanker. Pero ang ibang mangingisda ay patuloy lang sa pangingisda. Hindi naman daw kasi sila hinihigpitan pa ng pamahalaan. Pinagbawal naman po sila, dapat nanghuli sila. Dahil naman po ng isda, maga pa. Si Mang Noli, hindi naman alam na mayroong fishing ban. Hindi ko alam na bawal eh. Wala ko naman abiso eh. Kung may abiso sila, dati nung nagpa-abiso maaga, dapat hindi kami nangawil eh. Wala naman silang pinabi na bawal mangawil eh. Susunod daw sila kung talagang ipatutupad na ang mahigpit na fishing ban sa kanilang lugar. Pero ang problema nila kung saan sila kukuha ng pang-araw-araw na gastusin. Ayon kay Vice Mayor David, hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila ang may-ari ng lumubog na motor tanker. Pero ayon sa tagapagsalita ng Port Abaga Ship Management, ang may-ari ng lumubog na motor tanker, kasalukuyan na ang kanilang isinasagawang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaang apektado. Ginagawa naman po namin ang lahat para po matulungan ang mga kailangan tulungan po. So right now po, actually kahapon po nagpadala na po ako ng team po para din po kausapin ang mga local government units po para malaman din po kung ano yung mga kailangan namin i-address sa local government.
Samantala, sa investigasyon ng PCG na isecure ng mga crew ng barko ang mga hatch ng mga tangke bago sila nag-abandon ship. Lumitaw sa investigasyon na walang nakataas na public storm signal sa dadaanan ng barko nang mangyari ang insidente. Papunta sana ang barko sa Iloilo pero dahil sa malakas ang alon sa parte ng Nasugbu, Batangas, nagdesisyon silang bumalik pero nasiraan ang barko. Tumawag sila ng saklolo at hinatak naman sila pabalik. Subalit naputol yung kanilang linya, nawalan na sila ng kontrol sa barko at tuluyang tumagilid at lumubog. Naihatid na sa kani-kanyang pamilya ang 16 na crew na nakaligtas, maging ang 11 na nasawi sa insidente. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung sino ang posibleng may pananagutan sa paglubog ng motor tanker. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yan, bago po tayo magtapos, mabilis na kumustahan muna sa ating mga kasama dyan sa Paris, France, sa ating mga team, ating mga crew dyan na mag-cover ng Paris Olympics. Yan si Jovic, ang kanyang mga kasama, si June Garin. Saan ba kayo nang galing niya? Di ba, United Kingdom si Jovic, si June. Paris ka, di ba, June? Yes, June, dito ako sa Paris. Si Jovic naman from UK. So paano ang paghahanda ginawa nyo dyan? Mahigpit ba ang security ngayon dyan? Tapos kasi hindi kami masyadong na-defocus kami. Ha? Parang sa Paris. Hindi, from UK si Jovic eh. Nag-travel ka from UK, di ba Jovic? Yes, June, tama. Galing kami ng London. Nung isang araw ay bumiyay kami papunta dito sa Paris via Eurostar. Kasi na-focus kami sa bagyong Karina at Habagat. Hindi namin alam. Ngayon bang araw na ito dyan sa inyo ang talagang opening ceremony? Yes, June, ang opening ceremony ay mamayang 7:30 Paris time. So ngayon ay 1:00 ng hapon sa mga 6 na oras ang hinihintay na lamang bago ang umpisa ng Paris 2024 Olympic Games. Gaano kayo ka-excited? Gaano kayo, pag nakakita lalo kayo ng mga Pilipino dyan na talagang susuporta sa ating mga kababayan, Jovic at June? Tayo. Yes, June, actually excited kami dahil pangalawang Olympics namin to ni Jovic magkasama. So, London 2012, tapos fast forward 2024 Paris Olympics. Kaya medyo kakaibang experience to June compare noong London 2012 dahil ang London 2012 ginanap yun sa loob ng stadium. Ito iba. Gaganapin to dito sa River Seine outside. Kaya medyo exciting, kakaiba. Kaya excited kami at sana medyo gumanda-ganda ang panahon dahil medyo makulimlim ngayon eh. Kaya sana maging maganda ang takbo ng panahon ngayong araw na to, June. Pero Jovic, ano sabi ng mga organizer? Rain or shine, tuloy ang opening ceremony mamaya dahil open yan, di ba? Yes, June, wala namang sinasabi yung organizing committee ng Olympics na ipopostpone nila o ipopos ang opening mamaya. Pero aabangan natin na talagang magiging grandiose ang opening ng Olympic Games dahil nga sabi nila ito ay magiging historical dahil outside ng stadium ang magiging pagbubukas ng parade. Yung Parade of Nations, sasakay sa bangka ang lahat ng mga delegado bawat bansa. At sa River Seine ay magtatahak sila papunta dito sa may Eiffel Tower kung saan ang pinaka-main event, June. Baka kaiba nga yan, sa ilog, sasakay sa bangka yung mga delegates, yung mga atleta, yun ang parang parada nila, ganun ba yun, Jovic? Yeah, tama ka dyan, June. Para yun ang pinaka-Parade of Nations. So yung ating delegado na kung saan si Nesting Petesio at ang kasama niyang boxer na si Paalam ang magbawagayway ng ating watawat ng Pilipinas mamaya sa Parade of Nations. At mamaya, sana nga medyo gumanda ang panahon dahil nga nakita natin na medyo basa yung kapaligiran, may panakanakang pag-ulan at makulimlim. Pero sana ay maging maganda ang panahon mamayang gabi para naman makita natin kung gaano ka-festive ang pinaghandaang opening ng Olympic Organizing Committee dito sa Paris 2024 Olympic Games. Last na lang, June, ikaw, ilang medalya ba ang tingin mo makakuha ng Pilipinas ngayon? Meron na tayong isa nung nakaraan, si Hidrin Diaz na lalaban uli. Siguro naman, baka makuha niya uli yun. 1 na yun. Pwede bang makakalimutan kaya tayo ngayon, June?
kakayanin yan. No? Makikita natin yan. Kaya inaanyaya natin yung mga kapwa nating Pilipino na manood at suportahan natin ang mga manlalarong Pilipino para sa atin. Go for the gold. Yan, salamat sa inyo at ingatan kayo dyan sa inyong coverage. Sige, closing na tayo. Kaway-kaway na kayo lahat dyan at tayo po yung magpapaalam na sa ating mga kababayan. Samantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan 8:33 na nagsasabi, "Makinig kayo ng turo at kayo'y magpakapantas at huwag ninyong tanggihan." At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.